Diyos ng buhay. Hallelujah. Isang pagpalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Sa walang pagkabala po ating basahin ang ating main text or theme. Isang verse lang sapagkat matagal na kayong nakatayo. At nais kong basahin ang book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. It is a very familiar verse at alam na alam nyo na to. Perhaps ang aking i-share sa inyo ngayon ay masabi kong paalala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, Jeremiah chapter 29 verse 11. Sa Tagalog ko po babasahin. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng isang inaasahang wakas. To give you an expected end. Let us say amen to the word of God. Hallelujah. Lahat tayo po ay malayang makakaupo. You may be all be seated. Hallelujah. Minsan pa, binabati ko kayo ng pagpalang umaga sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Lahat ba ay masaya sa umagang ito? Amen. Hallelujah. Lahat ba may expectation sa Panginoon? Mukhang unti lang ang merong may expectation. Ulitin ko. Lahat po ba may expectation sa Panginoon? Alam niyo, mahalaga ang inyong response sapagkat ang Panginoon ay tinitingnan niya ang inyong pag-amen, tinitingnan niyo ang inyong pagsang-ayon sa kanyang mga salita at sa mga tanong sapagkat nakasalalay sa inyo kung ano ang mga bagay na inyong matatanggap. Hallelujah. At sa umagang ito, gusto kong pamagatan ang ating pag-uusapan sa English, focusing on your destiny. Sa Tagalog, pagtuon sa inyong tadhana. Again, ang aking title sa umagang ito, focusing on your destiny. Sa Tagalog, pagtuon sa inyong tadhana. Okay. Ang salitang tadhana o destiny ay tumutukoy sa layunin o direksyon na itinakda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Nahinguhaan ba natin? Meron ba tayong mga sa ating sarili na kaisipan o nakikita sa hinaharap kung ano magiging tayo? No, yung iba lang. Siguro yung iba hindi pa sure. Of course, ang Diyos ay mayroong itinadhana sa bawat isa sa atin. And I do believe na ang kanyang tinadhana, gaya ng ating binasa, ito ay mabuti at magandang kawakasan sa ating buhay. Hindi yung ibig sabihin ng kawakasan ay ito yung ating katapusan. Hindi. Ang ibig sabihin, ang magiging kinahihintunhatnungan or magiging tayo sa hinaharap ay mabuti. Wala siyang inisip na hindi maganda, kundi ang lahat ng kanyang inisip, gaya ng ating nabasa, ay pawang mabubuti. Tayo ba ay magagalak sa bagay na yan? Hallelujah. At sa pangalawang ating bigyan ng puntos ay, hindi na naman tayo nilikha ng Diyos sa ganitong kalagayan na wala naman siyang divine purpose sa ating buhay. Lahat ng inisip niya ay mabuti sa bawat isa sa atin, pero hindi ibig sabihin na hanggang doon lamang. Siguro magbibigyan ako sa inyo ng ilang illustration. Sa isang illustration ay katulad ng isang baso. Bago yan naging baso, yan ay ginawa ng magpapalayok. Hinulma according sa kanyang kaisipan. Hinubog na naayon sa kagustuhan ng magpapalayok. Tama po ba? At pagkatapos niya hulmahin, pinatuyo at ito'y kanyang gagamitin. Na-serve ang purpose ng magpapalayok sapagkat ito'y kanyang ginamit. So hindi tayo nilikha sa mundong ito, hindi tayo pinag-isipan ng Diyos lahat ng mga mabuti at magagandang bagay sa atin na hindi natin ito gagawin. Ibig kong sabihin, we are created para sa isang mission. Tama?
ang mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Diyos. Tama po ba? Okay, nasusundan natin? Pero the problem is, marami sa atin ang hindi na nakakakita doon sa kalooban ng Diyos na patuloy niyang pilit na ipinapaunawa sa atin kung ano magiging tayo sa hinaharap. Katulad ng sinabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Kasi gusto natin bigyan ito ng isang kaisipan. Sa ating binasa, ulitin ko, ang sinabi sa ating binasa, ang kanyang iniisip para sa atin ay mabuti. Tama? Magandang kawakasan. Tama? Pero sinabi ito ng Diyos kay Jeremiah sa panahon na sila ay nandoon sa kalagayan ng pagkabihag sa Babylonia. Nandun sila na nagapi ng kaaway. At pagkatapos sinabi ng Diyos sa kanila in Jeremiah chapter 29 verse 8, no? Na 10 na lamang, 70 years kayong magiging bihag ng Babylonia. At sasabihin ng ating Diyos, lahat ng aking pag-iisip sa inyo ay mabuti. Come on, brothers and sisters. Mabuti bang magapi mabuti ba magapi ng kaaway at mapasa kaaway ng 70 years? Mabuti o hindi? Oh my. Nakikita nyo? Tingnan natin ito sa bilang buhay Kristiyano. Tayo ay pinili ng Diyos. We are created in Christ Jesus at may layunin ng Diyos sa ating buhay. Pero bakit sa ibang mga kapatiran dumaranas tayo ng mga hindi natin maunawaan? Sometimes, iniisip natin, parusa ito ng Diyos. Well, sabi sa Hebrew chapter 12, verse 6, mapapalad ang kanyang pinarurusahan sapagkat ang kanyang pinarurusahan ay kanyang minamahal. Dinidiscipline. Oh my. Pero sometimes, hindi natin maunawaan. Pero alam niyo po ba ang ginawa ng mga Israelites nito? Ang ginawa nila, meron akong 3 nakita. Pangalawa, ang una ay dahilan sa patuloy ng pagsuway nila sa kalooban ng Diyos. At hindi lamang isa, patuloy o paulit-ulit na pagkakasala na kanilang ginagawa sa harapan ng Diyos. Pangalawa, dahilan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mababasa natin ito sa Jeremiah chapter 29, verses 5 hanggang 6. Ganyan ang ginawa ng Israel sa harap ng Diyos. At pangatlo, may sinabing kautusan ng Diyos sa kanila, bigyan nyo ng kapahingahan ng lupa. Pero ang problema, hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos. Yan 3 mabibigat na problema na yan, dahilan kung bakit ang Diyos ibinigay sila sa pagkabihag sa Babylonian. Ang 70 years ay taon ng kanilang kabayaran dahilan hindi nila pinagpahinga ang lupain. At nilagay nilang Diyos sa ganung kalagayan sapagkat upang sila ay disiplinahin. Well, kung tayo ay pinarurusahan ng Diyos, magalak tayo dahilan tayo kanyang tutuwid. Pero kung iisipin natin sa ating sarili, brothers and sisters, masakit ang disiplinahin ng Diyos. And that is the reason ating pinag-uusapan, focus on our destiny. Sapagkat kung hindi nagkasala ang Israelites, kung sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos, kung sila ay tumugon sa pangunguna ng Diyos, kung sila ay nagtiwala sa Diyos, siguro hindi sila makakaranas ng ganitong pagtutuwid ng Diyos. Tama? At hindi liko ang Diyos kung tayo nagkasala na hindi niya tayo parurusahan. Itutuwid. Come on, brothers and sisters. Sometimes kasi, bilang tayo mga pinili, ay nandun na tayo sa, sabi namin, mahayhay na buhay. Pag sinabing mahayhay na buhay, ay relax. Diba yung term na yan, modern word, no? Hi. Oh, parang gano'n, no?
Okay, siguro nasusundan niyo ako, brothers and sisters. Kung babasahin niyo ang context ng Jeremiah chapter 29, nandun sila sa captive. But, after ng 70 years, hindi pa rin nagbabago ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Whether we like it or not, isa sa katuparan pa rin niya ang plano niya sa inyo. At alam niya, ang 70 years is enough. At ang sabi niya sa verse, basahin natin ang verse siguro 12 hanggang 13 sa Tagalog. At kayo'y magsisitawag sa akin after 70 years. At kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. Hallelujah. 13, at inyong hahanapin ako at masusumpungan ako. Pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ito yung panahon na dumating sa realization ang Israelites. Di ba? Noong panahon ng mga Israelites ay nandoon sa ilalim ng pangunguna ng parao sa Ehipto, pinahihirapan sila nung sila'y dumaing sa Panginoon, narinig ng Diyos ang kanilang daing at sila'y kanilang, hallelujah, niligtas ng Diyos. Inalis sa Ehipto at dinala sa lupang pangako. Okay, nasusundan ba natin? Sapagkat ang disenyo ng Diyos ay doon sa lupang pangako. Pero, ulitin ko, hindi liko ang Diyos kapag tayo nagkamali. Kanya tayong itutuwid. Dahil tayo ay Kanyang minamahal. Hallelujah. Now, sa ating pag-aaral, kung babalikan natin, bibigyan lang natin ng emphasize, ang Jeremiah chapter 29, verse 11, ulitin ko, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Sigurado siya sa kanyang pag-iisip sa bawat isa sa atin. Ang pag-iisip ng kapayapaan at ang hindi ng kasamaan. At pag-iisip upang bigyan tayo ng isang inaasahang wakas or unexpected end. Hindi ba tayo magagalak kapag alam na natin ang kahihinatnan natin sa hinaharap? Tama? Ang daming mga supporting scriptures na ating pwedeng basahin sa pagpapatibay sa ating binasa. Ang ating destiny ay sure. Hallelujah. And that is the reason ang lahat ng predestina ng Diyos, pinili ng Diyos, hallelujah, ay itinalaga sa ganitong kalagayan. Tayo ay predestina, sabi sa Romans chapter 8, verse 28, 29, na maging kawangis at katulad ng ating Panginoong Yesus Kristo. Tama? And that is the reason kanyang tatawagin ikaw. Hallelujah. Sino ba tinawag ng Panginoon dito? Pangalawa, kanyang i-justified ikaw. Kung ikaw'y nagkasala sa Kanya, ikaw ay Kanyang justify dahilan meron siyang binigay, hallelujah, na kaparaanan upang tayo ay ma-justify. Ating napakinggan yan noong nakaraang linggo dahilan ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, a provided way para tayo ay ma-justify. At higit sa lahat, tayo ay luluwalhatiin niya. Amen? Ang ating destinasyon is sa kaluwalhatian. Sa kaluwalhatian sa presensya ng Diyos. Walang makakaparoon sa Ama, hallelujah, na hindi maluwalhati ang kanyang pangangatawan. Ang ating destinasyon, hallelujah, ay maluwalhati. Doon ba ating tinitingnan ang ating magiging tayo? Hallelujah. Well, maraming verses na nagpapatungkol dyan. Isa na dyan ng Philippians chapter 3, verse 20 hanggang 11. Basahin nga natin. Philippians chapter 3, verses 20 hanggang 21. 20. Meron 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Mula doon ay hihintayin naman natin ang tagapagligtas ang Panginoong Yesus Kristo. Verse 21. Na siyang magbabago ng katawan nating pagkamababa
upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya ang lahat ng mga bagay sa Kanya. Hallelujah. O salamat sa Panginoon, ang yun ating destination. Gaya ng sinabi ng MC, ako ay paparoon sa Ama, ipaghahanda ko kayo ng inyong tahanan. Yan ang destination ng mga bawat isang Christian. But sometimes, ang ating focus ay nawawala doon sa destination na yun. Bakit? Sapagkat ang bawat isa sa atin, mayroong kalayaan pumili. Sometimes, kapag kayo ay nagtataksi or merong tinatawag na maps or Google Maps or Waze, merong pinaka-fastest route ang binibigay ng Waze. Pero minsan pumunta tayo sa kaliwa. Magre-redirect naman yan eh. Pagpunta ka ng kaliwa, may delay kasi nagre-redirect. Minsan, dinadirect ka na ulit pabalik, gusto mo naman kumanan ka na naman. Another na naman na delay. Kaya siguro tayo nadidelay na pagpunta sa ating Panginoon dahilan sa pagpili natin sa kaliwa at sa kanan. Nawawala tayo sa focus. Alam nyo ba ang isang camera? Kapag pinofocus yan, nagiging maganda ang nabipicture. Pero kapag yan ay nilihis mo, nagiging distorted, nagiging blurry. At sometimes, pagpili mo ng kaliwa, pag kanan, sometimes hindi mo na nakikita kung ano ka sa hinaharap. Masyadong malabo na. Hindi mo na makita, hindi mo na ma-picture out kung ikaw na magiging ikaw mismo sa hinaharap. Minsan tatanungin mo pa, Panginoon, anak mo ba talaga ako? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Oh my. And that is the reason ng ating title, Focus sa ating destination. Kapag tayo nalihis, hindi liko ang Diyos, gaya ng ating nabasa kanina, hindi tayo itutuwid. Well, bigyan natin ng mga supporting scriptures sapagkat alam natin ito ay Bible study. Well, maganda ang Book of Psalms 139. Sabi ng 39 verse 1 hanggang 4, tapos mag-jump tayo sa 12 hanggang 17. O Panginoon, iyong sinasiyasat ako at nakikilala ako. Maganda yung inawit natin kanina, di ba? Related, sabi ko, Lord, thank you sa inawit natin. Sapagkat related sa ating pag-aaralan ngayon sa umagang ito. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Oh my. Kahit ang iniisip nyo ngayon, brother and sister, alam niya ng Diyos. Alam niya ng Diyos kung nakikinig kayo sa akin o hindi. O alam niya ng Diyos kung ibang lutang ang inyong isip. Wala kayong maitatago sa Diyos. Iyong sinisiyasat ang aking landas, ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Oh my. Kahit ang iyong pagpaplano, ang iyong gagawin pa lang, alam niya ng Diyos. Verse 4, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Wala kang malilihim sa Diyos. Kaya pagdating ng panahon, at kayang ikay susuriin, huwag ka nang magdadahilan, tandaan ninyo. Hindi mo pwedeng i-justify yung sarili sa harapan ng Diyos sapagkat alam niya ang lahat ng iyong hinahaka, pinaplano, at gagawin at pipiliin. Siya ang Diyos, the all-knowing God na nakakaalam lahat ng mga yan. Kaya wala kang may tatago sa kanyang harapan. Alam niyo ang pinakamahirap? Dahil alam niya, kaya niya itong ibulgar sa pangkalahatan. Kapag kanya itong ibinulgar sa pangkalahatan, mapapahiya ka. Kaya mas maganda, hallelujah, itama mo na ang iyong buhay sa harap ng Diyos. Ang verse 12, ang kadiliman man ay hindi makukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kalinawagan ay makapag-paris sa iyo. Imagine that. Kala natin wala nakakita sapagkat sa dilim, pero sa Kanya, ang kadiliman ay parang siyang liwanag.
Ganoon kaliwanag sa harap ng Diyos. At wala tayong may tatago. Sa verse 13, sapagkat iyong inanyo ang aking mga lamang loob sa loob. Iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilalas ang iyong gawa at nalalamang mabuti ang aking kaluluwa. Oh my! Ganyan pala, sapagkat you are created by our God. That is the reason. Kung meron mang nakakaalam sa isang produkto ng cellphone, of course, ang manufacturer. Kung meron man tayong sabihin natin na ito ay sasakyan na mainam, na sabihin natin sabihin natin na complicated. Pero alam nyo ba, sa manufacturer, yan ay simple lamang sapagkat alam niya, bawat pyesa na nilagay ng manufacturer dyan ay alam niya. At yun ang binibigay sa atin ng talatang ito. Dahilan, we are created in Christ Jesus. Yan ang maganda. Ang Ephesians chapter 2, verse 10, yan ang nagpapakita. We are created in Christ Jesus. To do good works. See, we are created with a mission. What is your mission? To do good works. For what purpose? To give glory to our God. Hallelujah. Minsan pa, ang verse 16, nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. Pagka mahalaga rin ang iyong pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkadakila ng kabuuan nila. Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kaysa buhangin. Pagka ako'y nagigising ay laging nasa iyo ako. May plano pala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang lahat ng kanyang pag-iisip ay lahat ay mabuti at kanya itong isinulat sa aklat. Ang isa pa dito, lahat ng magagandang pag-iisip na naisulat sa aklat ay napakarami. Hinalintulad ito ng buhanginan doon sa dalampasigan o sa seashore. Ganon kadami ang iniisip ng mabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kung ating nalalaman ng Diyos ay mayroong mabuti para sa ating hinaharap. Hallelujah. Ang pinakamainam siguro, sundin ang kanyang kalooban. Hallelujah. Ang pinakahuli nito ay napakaganda. Ang sabi doon, sa isang talata na aking sa book of Isaiah, chapter 46, verse 10, sabi sa Isaiah chapter 46, verse 10, nagpapahayag sa wakas mula sa pasimula. Kayang ihayag ang iyong wakas mula sa iyong panahon ngayon, mula sa oras na ito. Kaya niyang sabihin ang iyong kawakasan. At mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari, oh my, kaya niyang sabihin ito. Na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Alam mo, ang sa English nito ay maganda. I will do everything just to fulfill or accomplish my purpose or good pleasure. Hallelujah. Sinong gagawa? Ang Diyos. Pero ang sabi dito sa verse 11 is napakainam, na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinasalita. Aking namang papangyarihin. Aking pinanukala, aking namang gagawin. Ang Diyos ay nagsalita. Of course, ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang Diyos ang siyang gagawa. Brothers and sisters, kung ikaw ay tinilaga ng Diyos, ikaw ay babalik sa Diyos.
Pero kung ikaw ay hindi tinalaga ng Diyos para sa Kanya, kahit anong pagpupumilit, hallelujah, ikaw ay hindi makakapuraon sa Kanya. That is predestination. Sino malalaman ngayon ang mga predestinado? Well, ang nananatili sa Kanya. Amen? Matagal na tayo, brothers and sisters, na naglilingkod sa Diyos. Dapat nga, wala na tayo dito. Pero dahilan sa Kanyang biyaya, tayo nagpapatuloy hanggang ngayon. Amen? Marami na tayong problemang nararaanan. Pero dahilan sa biyaya niya kung bakit pa rin tayo na narito. Hallelujah. Pilit mo mang umayaw, pero ang Diyos ang siyang malakas na gumagawa sa iyong buhay at binabata ka pabalik. Yan ang predestinado. Meron bang mali sa Diyos? Meron bang marereklamo ang clay sa magpapalayok? Meron ba siyang dapat sabihin? Itapon mo lang ako. Alam nyo, ang maganda ang sinabi ng Book of Jeremiah. Jeremiah chapter 18 ba yun? Verse 1? Kung man ang palayok ay sabihin natin sa kanyang paghuhulma, ang putik ay nawala doon sa kanyang hulmahan, ang gagawin niya, dadamputin ka ulit at ibabalik ka sa kanyang hulmahan at ihuhulma ka. Oh my. Sabi doon, he did not throw the clay away. But, kinuha niya ang clay at idinikit ka pa rin doon sa kanyang hulmahan. Meron ka bang magagawa kung ang Diyos ang may hawak ng iyong buhay? Oh my. Kaya dapat tayo ay magpasalamat sa Kanya. Sapagat lahat ng mga kanyang mga bagay na inisip sa bawat isa sa atin ay pawang mabuti. But hey, take note, pag tayo nagkasala, parurusahan niya tayo gaya ng ginawa niya sa mga Israelite. Well, if you are a good son, hindi mo na pipiliin na ikaw ay sakta ng Diyos, disiplinahin ng Diyos. Kung alam mo naman pala ang tama, bakit hindi mo pa gagawin? Anong gusto mong patunayan sa iyong buhay? Hallelujah. And that is the reason, focus on our destiny. Alam niyo, isang bagay, magbibigay ako ng mga illustration para magbigyan natin ito ng sabihin natin ng emphasize. Alam niyo ba na ang Diyos, siya ang piloto ng iyong buhay? Bago pa lumipad ang eroplano, meron na yang destinasyon. Bago pa lumipad na ikaw ay kailangan sumakay doon sa kanyang flight plan. Bago siya lumanding, sigurado siya kung anong oras darating at saan lalapag ang eroplano. At alam niya kung saan merong bagyo. Kaya niyang iiwas doon sa flight plan. Well, ganyan ang Diyos. Ang iyong gagawin lamang ay sumakay sa eroplano. Ipagkatiwala ang iyong buhay sa Kanya upang ikaw ay makarating doon sa gusto niyang iparating sa bawat isa sa atin. Well, magbibigay pa ako ng isang example. Merong nag-uukit ng bato at merong nag-uukit ng kahoy. Sometimes, pag tayo titingin, hindi maganda ang bato, pero sa paningin ng mag-uukit, maganda yan. Sometimes sa ating sarili, hindi pa natin makita ang value. Iniisip natin, bakit ganito ko? Parang wala akong halaga sa gawain. Parang hindi nakikita ang aking effort. Hindi nakikita ang aking presensya. Parang ako'y walang anuman. Gaya ng isang bato na hindi pa inuukit na aayon doon sa kagustuhan ng mag-uukit. Pero wag ka kapag ikaw ay uukitin niya. Okay ka bang magpatapya sa kanya? Sapagkat babasagin niya yung bato na meron ka na hindi naaayon sa kanyang kagustuhan. Tatanggalin niya yan. Ang pagtanggal sa bawat bato, bawat maliliit na hiblan ng kahoy, iindahin mo yan, brothers and sisters. Pero pag natapos naman, hallelujah, makikita mo ang kagandahan ng kabuuan ng kanyang inukit. At masasabi mo, salamat, inukit ako ng Diyos, kalooban niya sapagkat nakita ko kung ano ko ngayon. Marami na tayong mga pride na tinanggal ng Diyos. Marami na tayong mga
sabihin natin bisyo na tinanggal ng Diyos. Sa mga pagmumura, pagsisinungaling na tinanggal ng Diyos. Sa umpisa, masakit. Ngunit salamat sa biyaya ng Diyos sapagkat wala na sa atin ang mga yan. At alam nyo ba na marami pa? Hanggat hindi pa natin nakikita ang perfect imahe ng picture ng ating Panginoon sa ating sarili, hindi pa tapos ang Diyos. Hallelujah. Sapagkat ang sabi niya in Philippians chapter 1 verse 6, hanggang tayo ay ma-perfect or ma-complete na katulad ng sa ating Panginoon. Well, gagawin niya ang lahat ng yan. Mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Now, sa pangatlong illustration na gusto kong ibigay sa inyo, sometimes tayo ay katulad ng isang binhi at ang Diyos ang siyang magsasaka. Hindi pa nakikita ang isang kaluwalhatian ng isang binhi kapag ito ay hindi pa itinatanim. Sometimes sa ating sarili, iniisip natin na wala tayong anuman. Hindi pa nasusumpungan ng iyong kaluwalhatian sapagkat kailangan ka pang itanim ng Diyos. Ibaon ka sa lupa. At diligan, i-cultivate, arawan, upang ikaw ay umusbong. Apat habang ikaw ay umusbong at may mga tangkay nang lumilitaw sa iyo, babasagin niya yan, tatapisin niya yan, upang lalo ka pang mag-grow, hanggang ikaw ay maging mamumulaklak at maging mabungahin. Diba? Ang John chapter 15, yan ang ipinakita. Pero hindi pa nagtatapos doon. Sa isang binhi na yan, kapag tayong titingin, ay ganun lang, kaliit ang perspektibo. Pero kapag ang Diyos ang titingin, ang kanyang nakikita, hallelujah, ay kagubatan. Dahilan sa isang binhi, nakita niya ang kagubatan. Katulad ng kay Abraham. Sa isang binhi ni Abraham, mula sa kanya, nakita ng Diyos ang dami ng mga stars in heaven at buhanginan sa lupa. Yun ang magiging lahi ni Abraham. Ganon tumingin ng Diyos. At gayon ang kanyang gagawin, isa sa katuparan niya ang lahat ng mga yan. Well, hindi na lingid sa atin ang mga karakter katulad ng kay Joseph. Si Joseph ay may dalawang panaginip o dalawang vision na pinakita sa kanya ng Diyos. Na siya ay magiging ruler. Ruler ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang mga kapatid, kahit ang kanyang magulang ay yuyukod sa kanya. Well, makikita natin yan, ang character na yan in the book of Genesis, na alam naman natin, it's a familiar verses na mabasa natin sa chapter 37, verse 5 hanggang 11. At chapter 37, verses 18 to 28. Pero hindi niya alam kung paano ito gagawin ng Diyos. Pero, ang attitude ni Joseph ay naging matapat at nagtiwala sa Diyos. Sa paanong paraan? Hindi niya alam kung paano ito gagawin ng Diyos. Well, nakita niya sa kanyang pangyayari noon, tinakwil siya ng mga kapatid at gusto siyang patayin. At hindi lamang yon, kundi siya ay pinagbenta. At hindi lamang yon, naging alila ng isang Potipar. At hindi lamang yon, alam nyo ba, hanggang siya ay nakulong. Hindi pa nakikita ni Joseph ang pinaka-full picture. Pero ang sabi doon, sa Genesis chapter 39, verse 21 hanggang 23, ang Panginoon ay sumasa kay Joseph. Di ba yan ang ating pag-asa? Ang Panginoon ay sumasa atin. Ang Panginoon ay nariyan, nakasama natin. Hindi man natin makita ang kabuuan ng big picture na kung anong magiging tayo. Pero ang Diyos, ang ating Panginoon ay sumasa atin. Sapat na yun. Hallelujah. Pag nakita mo ang Panginoon ay sumasa iyo, mapalad ka, magalak ka na, sapagkat isa sa katuparan niya ang lahat ng kaniyang ipinakita sa iyo, magandang iniisip para sa iyo, at ang nais niya para tayo maging katulad niya. Isa sa katuparan niya, brothers and sisters. Sapagkat ikaw ay sa Kanya. Napakainam, brothers and sisters, malaman natin at dumating sa pinaka-fulfillment ng realidad ni Joseph at nakita niya at doon niya naintindihan. Kaya pala ako naging ruler sa Ehipto, pangalawang mataas sa hari upang
i-preserve ko ang buhay ng aking mga mahal sa buhay. Can you imagine? Sapagkat may purpose pala kung bakit siya nakaranas ng ganun. So there is a two thing. You are created with a mission. Tandaan natin yan. Gaya ng Ephesians chapter 2 verse 10 na aking patuloy na pinabanggit, we are created in a purpose to do good works and to give glory sa ating Diyos. Now, sa pag-focus, magbibigay ako ng diin habang may unting minuto pa na napakabilis, mahabang aking introduction. Sa pag-focus, alam niyo ba, brothers and sisters, nire-require ito ng full attention, nire-require ito ng lahat ng iyong lakas, ng iyong oras, at ng iyong buong buhay. Sapagkat, it's a matter of life and death. Life and death in a way na ikaw ay makaka-suffer ng grabing pagtutuwid ng Diyos. Pero kapag ikaw ay magfo-focus lamang sa destination na gusto ng Diyos, napakasarap, napakapayapa. Sabi ko kanina kay Brother Danny, kung tayo nasa kalooban ng Diyos, kung tayo ay nakasakay sa ating Panginoon, na siya ang piloto, well, ang iyong buhay ay magaan. Ang 1 John chapter 5, verses 14 hanggang 15, ang sabi dito, basahin nga natin, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya. Sa English, napakanda, this is my confidence in Him. Na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Amen? Hallelujah. At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang nasa Kanya'y ating hinihingi. Oh my. So ganun pala. Kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, well, ano man ang hinyong hingin, according to His will, ay napakagaang ibibigay sa iyo ng Diyos. Pasasalamatan mo siya. Diba, ang sabi ng Diyos, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yan ang gustuhan niya. Yan ang gusto ng Panginoon, na tayo ay laging nakatingin, nakatuon sa Kanya. At sa pagtingin sa Kanya, si Pedro ay nangahas, Panginoon, pahintulutan mo ko na makalakad sa tubig at makaparoon sa iyo. Habang nakatingin si Pedro sa Panginoon, siya ay nakalakad, hallelujah, sa tubig. It's a miraculous. Ang tao ay lulubog sa tubig by gravitational force. Pero there is more power na umiiral doon sa force na yon, the gravitational force, sapagkat ang tao na si Pedro ay nakalakad sa tubig habang siya ay nakatingin sa Diyos. Pero the moment na inalis niya ang focus kay Jesus, tiningnan niya ang hangin, tiningnan niya ang hampas ng tubig sa kanyang katawan, that is the time na siya ay lumubog. Pero ano ba ang kagandahan nun? Dahilan siya ay nandun sa kalooban, naka-inline, doon sa kalooban ng Diyos na looking unto Jesus, pumaroon sa ating Panginoon. Dahilan siya ay nandoon sa ganoong past, daanan, humingi siya ng panalangin. Panginoon, saklolohan mo ako. At ang sabi doon, kara-karaka siyang iniligtas ng Panginoon. See? Kung ikaw ay nandoon sa kalooban ng Diyos, ang iyong paghinging tulong sa Kanya ay ganun kabilis. Amen? Ang hirap pang sampalatayanan. Binasa na ako sa 1 John chapter 5 verse 14 hanggang 15. Kung tayo hingi according to His will, Kanyang itong ipagkakaloob. Dahil na wala siya sa focus, humingi siya ng tulong, itinaas ulit siya ng Diyos para dubuli ulit sa focus. Tama po ba? Nagigets niyo po ba? Okay. May dalawang kalooban kasing umiiral. Sabi natin sa ating sarili, Panginoon, tulungan mo po ako. Kaya ko ang Panginoon ay magtatanong sa iyo, saan kita tutulungan? Sa kalooban mo o sa kalooban ko? May dalawang kalooban. Sa iyong kagustuhan
o sa kagustuhan niya. Gaya ng isang piloto na alam niya kung saan siya paroroon. Pipili ka. Sasakay ka o gusto mo maging piloto. Dalawa lang naman yan. Kung ikaw ay sasakay sa Panginoon, sasang-ayon ka sa kanyang kalooban. Ganun lamang po kasimple. Brothers and sisters, napakainam sapagkat ang answer ng prayer natin ay gayon na lang pala kabilis kapag tayo naka-inline sa kalooban niya. If you're doing God's service, if you're doing His will, if you are doing His good works na Kanyang iprepare ang iyong lalakaran bago pa itatag ang sanglibutan. Sa Ephesians chapter 2 verse 10 ay pinakita na iyong lalakaran. Hallelujah. Malihis ka man, pero dahilan nandiyan ka sa will, humingi ka ng dalangin, andyan agad ang kasagutan ng Diyos. Subukan ni Peter na lumakad sa tubig na hindi nakatingin sa Panginoon. Sigurado, paghakbang pa lang niya sa tubig, lubog na siya. Kaya lang naman siya na lumubog dahilan lumihis siya ng paningin. Pero nung humingi siya ng tulong, sinakluluhan ulit siya. Amen? So nakukuha niyo po yung kaisipan na yon. Gayon na lamang ang nais ng Diyos bawat isa sa atin. And that is the reason, napakahalaga. Kung bakit ko sinabi matter of life and death? Sapagkat, alam niyo po ba, si Lot, ang kanyang misis, sabi ng Diyos, ng anghel, na sinugo sa kanila, huwag kang lilingon, pabalik. But the problem is, lumingon pabalik. Anong nangyari? Naging haliging asin. Dahil lumingon pabalik. And that is the reason, in book of chapter Luke, ang sabi ng book of Luke, ang nag-aararo ay hindi tumitingin sa likod, kundi siya naka-focus doon sa hinaharap na kanyang aararuhin. Looking forward. Focusing on God's destiny to your life. Sapagkat alam naman natin, lahat ng kanyang iniisip ay mabuti kung tayo ay sasakay roon. Kung tayo ay sasang-ayon doon, kung tayo ay sasampalataya doon, hallelujah. Ang nais niya na maging tayo ay mangyayari. Alam niyo po ba, ang disenyo sa bawat isa sa atin, pinili tayo, a chosen generation, a peculiar people, upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lang yun, maging hari at maging pari. Hallelujah. Revelation chapter 1, verse 5. Alam niyo po ba, si David ay musmos. Mapula ang pisngi, ngunit pinili siya ng Diyos na maging hari. Kung titingin ang kanyang mga kapatid, kahit ang kanyang ama, hindi karapat-dapat maging hari sapagkat maliit, totoy pa, at walang karanasan. Pero dahilan, ganun ang disenyo ng Diyos kay David, ang Diyos ang gumawa ng paraan upang maging hari siya. Well, dinala siya kay Goliath. At ang nangyari, si David, nagapi niya ang Goliath. Dahil ang disenyo ng Diyos, bibigyan kanya ng Goliath sa iyong buhay. Pero hindi kanya pababayaang magapi ni Goliath sapagkat ang disenyo mo ay maging hari. Hallelujah. Sasamahan ka niya. And that is the reason, nung tinapon ni David yung bato patungo kay Goliath, ang bato ay bumaon sa noo. Ganun bang kalakas si David? O yun ay lakas ng Diyos sa sumasa kanya? Hallelujah. Kapag ang Diyos ay sumasa iyo, ang Panginoon ay sumasa iyo, katulad ng kay Joseph, katulad ng kay David, at katulad ng sa bawat isa na nasa atin ng Panginoon. Hallelujah. Cheer up. Magalak ka na sapagkat ililid ka niya sa kagustuhan ng Diyos kung ano ka sa kanyang plano. There's a lot of scriptures na pwede nating banggitin sa umagang ito, ngunit ang oras ay hindi magpapahintulot. Hallelujah. And that is the reason, alam ng bawat isa ang purpose niya sa Diyos. Sapagkat pinakilala ng Diyos kung sino siya sa inyo, sa bawat isa sa atin, at pinakilala niya kung ano ang takbuhin na iyong tatakbuhin.
Ephesians chapter 2 verse 10 na ating lalakarin. Merong karera po na nilagay sa ating harapan. Hindi ito paunahan, kundi ito'y marathon. Ang kailangan lang natin ay tapusin. Hebrews chapter 12 verse 1. Yan ang sinabi. There is a race. Pero napakainam kung iyong tatapusin ang karera na binigay sa iyo ng Panginoon ng Diyos. Sabi ng 2 Timothy, sabi ni Apostol Pablo, I have fought a good fight of faith. I have finished the course, or I have finished my race. Hallelujah. Chapter 4, verse 7. Natapos ni Apostol Pablo ang karera na ibinigay sa kanya ng Diyos. Alam niyo po ba si Apostol Pablo, bago niya matapos ang kanyang karera, ang sabi niya in Philippians chapter 4, siya ay nakatingin doon sa nais ng Diyos. I pressed on. Kinalilimutan ng mga nakaraan at nagpapatuloy doon sa hinaharap. What a focus. Kailan? Alam niyo, brothers and sisters, yan ang magiging tayo. Matatapos ang lahat ng mga ito kung tayo ay titingin sa hinaharap, magfo-focus sa hinaharap, na kung saan doon tayo dinisenyo ng Diyos. Huwag tayong lumingon sa kaliwa, huwag tayong lumingon sa kanan, tumungin lang tayo sa ating Panginoon. He is the author and the finisher of our faith. Kung tayo ay nandoon sa path na yon, ano man ang ating hingin sa Kanya, ang hallelujah katugunan ay gayon na lamang kabilis. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa umaga ito. Palang sa umaga, sa bawat isa sa atin, at binibigay ko na po sa ating MC. God bless you, brother.